Nako, matindi ho itong pagsadsad ng rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito po sa fourth quarter na isinagawa ng WR numero. Ito'y research firm na kung saan ay nakakuha po ng 21% na pagbagsak ng performance rating. Ito pong si Pangulong Marcos. Ito po ay kumpara noong August, na kung saan meron po siyang 35%. Actually, sa katunayan, ang binabanggit ho nitong WR numero ay nung binanggit ho ni Pangulong Marcos Jr. ito hong usapin sa flood control project at yung anomalya ay bahagya siyang tumaas kasi noong July, 'di ba, sa kanyang zona, April ho may survey ang WR numero. 29% April. Tapos nagsagawa po ng zona ang Pangulo ay tumaas po siya, no? From 29 naging 35% ng August. So ibig sabihin ay marami po ang nasihan na kontento sa kanyang ginawa na pagbubunyag dito po sa sinasabing anomalya sa flood control project. Pero ang matindi ho rito ay hindi po ata nasihan sa takbo ng ng investigasyon ang taong bayan kasi from 35% ng August ngayong November sa isinagawang ito hong pag-survey ay naging 21% na lang. At ayon po sa WR numero research firm ay isa po sa pangunahing pagbagsak ng tiwala o survey at rating ng Pangulo ay ito hong hindi maayos at hindi maganda yung takbo ng investigasyon dito po sa sinasabing flood control projects. At sa katunayan, biruin nyo, ito ay lumilitaw na isa lang ho sa 5 Pilipino ang kontento sa Pangulo. So napaka-kaunti ang naniniwala dito po sa Pangulo. So base po yan sa nasabing survey. At ang sinasabi ho ay isa po sa talagang nakasira, sabihin natin sa Pangulo, ay ito hong pagkakasangkot din po ng kanyang malalapit na kaalyado dito po sa iskandalong ito. At siyempre sa panguna po yan ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez at ganyan din po itong sina Executive Secretary Lucas Bersamin. Di po ba? At iba pang mga opisyal dyan po sa Malacanang. So napakatindi po ng dagok na ito, mga kababayan, at talagang ngayon base pa nga sa sa survey, ito na-interview ko ho mismo ang presidente at CEO nito hong research firm na ito. Mga kababayan, at kanyang ipiniliwanag yung itong WR numero kung paano at bakit naapektuhan sumadsad ito hong rating ni Pangulong Marcos Jr. So ito, panoorin ho natin interview ko po ito sa aking radio program sa Abante Radio. Okay, panoorin ho ninyo at para mamaya hihimayin din natin isa-isa. Ito ho, si WR numero, President at CEO, ito pong si Professor Clive Arguelles na ating pong napanayam. At ipinaka mainit na balita ko ngayon, ito ang resulta ng inyong pong survey. At talagang mababa ho ito. 21%, tama ho ba ito, Professor? At paano ho nakuha yung ganitong numero sa kabila ng kautusan ng Pangulo na, di ba, paimbestigahan? At sabi nga ho ni Palace Press Officer Claire Castro, halos hindi na raw po nagpapahinga ang Pangulo sa pagtatrabaho. So pakipaliwanag po para po sa kaalaman ng ating mga listeners at mga viewers. Yes. So ito po yung aming pinaka-latest na quarterly na national survey ng WR numero. Ginawa po ito noong November 21 hanggang November 28. Meron po tayong 1,400 na mga Pilipino na sinurvey sa iba't ibang bahagi po ng bansa, nationally representative yan. Ang nalaman po natin ay, kagaya po ng inyong nabanggit, 21% na lamang, o isa sa bawat 5 Pilipino ang nagsasabi po na sila po ay pabor doon sa performance
o pagganap sa tungkulin ng ating Pangulo nito pong November 2025. At ito po ay bumaba, no? Talagang may malaking pagbaba dahil nung August 2025 na survey, yan po ay nasa 35%, no? Ngayon ay 21% na lamang. 47% naman yung nagsabi na sila ay dissatisfied o hindi sila naliligayahan doon sa performance ng Pangulo. At yung iba po nating mga kababayan, 32%, ang sabi nila ay hindi sila sigurado, unsure pa sila. So bagamat inumpisahan ng Pangulo itong expose, no, doon sa mga maanumalyang flood control projects, nakikita din natin sa survey na ito na mukhang nag-backfire pabalik sa kanya. Mukhang hindi po masaya yung publiko doon sa naging usad ng mga investigasyon ng administrasyon kaugnay ng katiwalian sa gobyerno. Opo. So, paano yung masabing nag-backfire? Kasi ang naratibo po ng Malacanang ay sa Pangulo nag-isimula ito eh. At di ba, sabi nga rin po ng Pangulo parang sa pelikula inumpisahan niya, tatapusin niya. So parang lumilitaw, parang nawalan po ng tiwala ang publiko dito sa mga ginawa ng Pangulo, partikular dito po sa iskandalong ito. Actually, nung una namang inilabas ito ng Pangulo, mukhang winelcome naman ng ating mga kababayan, no? Kasi nung August 2025, yun yung right after ng ng SONA, ng State of the Nation. July. Ginawa namin yung survey. Actually, tumaas yung numbers ng Pangulo kasi nung April, 29% yung satisfaction niya. Tas by August, after nung SONA, 35%. So, mukhang winelcome naman ng public, no? Yung kanyang expose tsaka itong anti-corruption campaign. Pero nitong November, simula nung nalaman ng publiko yaan nung August, tapos ngayon, I think tinimbang na din kasi kung ano ba yung naging usad ng investigasyon at meron na bang naaresto. Tandaan natin, ang pinakapopular na panawagan ngayon sa ating mga kababayan ay yung ikulong yung mga korap, di ba? So I think until such time na hindi nakikita ng maraming mga Pilipino iyan, mukhang babalik talaga sa Pangulo yung sisi, no, for now. So dito parang nagkaroon ng political fallout kasi yung mga malalapit niyang kaalyado, no? Damay, tapos ay yung pinakahuli, yung naging pahayag ni dating Congressman Zaldico, natutumbok daw siya mismo, no? At maging yung kanyang anak, si Congressman Sandro. So ito ho kaya ay naka-apekto rin po, Professor? Hindi ako magugulat, no, kung bahagi ito dun sa mga kinonsidera ng ating mga kababayan sa panahon ng survey kasi doon, lumabas na yung video ni Zaldico. Tapos meron ng mga aligasyon sa Pangulo mismo, sa kanyang sa kanyang anak, halimbawa, no? So na din bahagi na to ng mga pwedeng na-consider ng mga na-survey natin. And yun nga, I think yun din yung disappointment ng ating mga kababayan na habang tumatagal yung mga investigasyon, bukod sa medyo mabagal po yung pag-usad, ay lumalabas na maaaring mga malalapit na tao sa Pangulo tawid doon sa flood control projects. So dito ho ay parang may pagdududa rin ho ba ang publiko? Kasi di ba, isa ho dyan yung sa ICI na kanyang kinrate mismo ng Pangulo. At ngayon, ito, katapos lang ho ng press con ni dating DPWH Secretary Babe Singson na talagang mataas po yung kanyang kredibilidad, at dahil sa kanyang panunungkulan noon sa DPWH. So dito ho kaya makakadagdag pa ho kaya ito sa susunod na resulta ng survey, yung mga sunod-sunod na pangyayari na ito, Professor? Mukhang hindi maganda talaga tong mga developments na din ito, no? Kasi at the end of the day, para sa mata ng mga ordinaryong Pilipino, binuo ng Pangulo yung Independent Commission para sana marisolba yung usapin nga ng mga flood control projects. Pero kung ganito din na merong pagbibitiw, halimbawa ni Secretary Singson na mataas ang pagtingin din ng marami sa kanya, no, na may integridad, syempre magdadalawang isip din yung ating mga kababayan kung saan na ba talaga patungo yung ICI. Kasi nga, alam mo dun sa mismong national survey namin, dalawa yung problema ng ICI na lumabas, no? Una,
marami pa pong mga kababayan natin yung hindi talaga nila alam, hindi pa nila nabalitaan at wala talaga silang alam sa kung anong ginagawa ng ICI. Halos sa 37% yung nagsabi niyan, no? So makita mo din na kung apat sa bawat 10 Pilipino hindi pa nila nalalaman, mahirap din talagang suportahan, no, yung investigasyon. Bukod pa diyan, hindi din hati din, no, yung ating mga kababayan kung nagtitiwala ba sila na tunay na patas o walang kinikilingan yung investigasyon. So 37% sabi nagtitiwala pero 32% hindi po yan nagtitiwala, and then the rest ay yung 31% unsure. So kahit yung tiwala dun sa ICI, hati po dyan yung mga kababayan natin, and yun nga, mukhang bumabalik din ito talaga at the end of the day doon sa Malacanang, sa Pangulo din. So dito po, Professor, ay masasabi na ho natin na sa ngayon, sa kasaysayan po, siguro tapos ng martial law, no, na si Pangulong Marcos Jr. May tuturing na siya po ang pinaka-unpopular na presidente. No? Base po ito sa latest survey nyo, 21%. Actually, no, nandun na talaga siya sa teritoryong yon na isa na siya sa mga pinaka-unpopular na pangulo since nitong post-EDSA. Actually, kasi ang pinakamababa talagang rating, satisfaction rating ay sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo noong 2010, bumabaya ng hanggang 16%. Okay. Yung mas mataas naman ang bahagya na record ay 22% noong 2008. So si Marcos, nandiyan na siya sa pagitan niyan, di ba? Ng 16 to 22%. Pasok na siya eh. So mukhang kinukompetensya niya ata si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo para sa record ng pinaka-unpopular nga na Pangulo. Apo. O yun po, no? Inyo pong napanood yung aking interview dito po kay WR Numero President at CEO Cleve Arguelles, at na kung saan ang sinasabi niya ho ay sa kanilang survey ay tumama ito hong confusion, yung pagkalito po ng taong bayan sa isinasagawang investigasyon na may kinalaman sa corruption. At dito ho, mga kababayan, na siyempre, alam niyo naman yung typical ho na mga Pilipino, kapag merong nangyayaring gulo, lahat po babalik ho yan sa presidente. Kaya dito ho, lumilitaw, ito hong sinasabi na flood control scandal ay nag-backfire, nag-boomerang dito ho kay Pangulong Marcos Jr. Dahil sa maaari na siguro naman kayo, mga taga-subaybay ho natin, kayo ba'y nasisihan dito po sa takbo ng investigasyon dito po sa flood control project na ito. Kasi 'di ba, nagsagawa rin po ng investigasyon ng Senado, pero wala ho na naantala ng naantala. Ito hong yung pag-iimbestiga ho nila, tapos ngayon meron na hong 'di ba, merong pinasok ho, kinrate ang Pangulo na yung ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, na ngayon nga ho nag-resign na itong si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson bilang commissioner. At marami nagsasabi, nako, baka mabawasan po ang kredibilidad ng ICI dito ho sa pag-alis ni dating Secretary Babe Singson. Pero sabi nga ho, dito ho mga kababayan, marami po ang nag-obserba na talagang napakatindi ho, no, nito hong pangyayaring ito, at mukhang hindi po naalagaan ng gusto ng Malacanang, no? Ito hong ginawa nilang investigasyon. At siyempre, ngayon ho halos lahat kahit saan ho kayo magpunta. 'Di ba? Ngayon lang ho may mga pagtitipon, may mga event basketball, volleyball, concert. Ang isinisigaw po ng tao ikulong ang mga korap. Di po ba? Siguro inyo naman napapansin. Ibig sabihin, lahat po ng mga tao ay nagnanais na magkaroon po dito sana ng maganda at mabilisang resulta sa investigasyon, pero hindi po ito nangyari. No, di po ba? So, yun nga, sabi ho ni Arguelles at yung presidente po ng WR Numero, mukhang talagang tinamaan ng gusto rito ang Pangulo dito po sa sa problemang ito, sa iskandalo
dito ho sa flood control. Pero alam niyo ho, kasi marami po ang nagtataka bakit hanggang sa ngayon may mga nakasuhan na po, no? Pero bukod po kay Zaldico, ang sinasabi puro mga mga sapsap at dilis lang po ang nakasuhan ho rito, mga kababayan. So matindi ho ito. At talagang may mga nagbabanggit nga ho na hindi lang ho daw dapat itong si Zaldico. Maraming ito parang isinakripisyo lang daw po ito mga kababayan, na parang hanggang siya lang, tapos yung mas matataas na opisyal sa kanya ay wala na. So matindi ho ito. At talagang dapat ho maparusahan yung tunay na may sala dito po. Kaya nako, dami ho ngayon ang kanya-kanya mga pahayag at opinyong na nako, dapat hindi lang si Zaldico ang managot dito, meron pang mas mataas. Kumbaga sa isinakripisyo lang daw po itong si Zaldico nang mas mataas sa kanya. Alam niyo naman ho, may mga, 'di ba? May mga nagsasabi na kung saan nako, di umano, sabi mas mataas kay Zaldico ito pong si dating Speaker Romualdez. Base nga sa nakaraan ho nating vlog, inyo pong matatandaan, siguro napanood nyo rin naman, na itinuturing na ho ngayong mga bagong pork barrel king ay ito pong si Congressman Sandro Marcos, yung anak ho mismo ng Pangulo. Nakakuha ng mahigit sa 15 billion na allocable funds. At ang pangalawa ho dyan, number 2, ay itong si dating Speaker Martin Romualdez. Dahil dito, mga kababayan, talagang mas matindi ho rito. Matindi ho itong mga pangyayari ito. Di po ba? Na dapat ho ay agad na masolusyonan at siyempre ito pong si Pangulong Marcos Jr. ay makagawa po ng paraan na sana po ay makumbinse ang taong bayan na yung kanyang isinasagawa o ipinaiimbestiga rito ay maging mabilis at talagang yung mga dapat na makasuhan at yung mga may sala dito ho sa isyong ito dapat hong managot. Diyan po ang tumbok ho ngayon, di po ba? At sa kabilang banda, may binabanggit din ho itong si dating congressman at dating Secretary Jing Paras na dapat ho talaga ay kasi may pananagutan din talaga ito si Pangulong Marcos dahil sa isinumite ho yung yung NEP, di ba? Yung National Expenditure Program. Yung budget ho, panukalang budget, ibinigay po sa House of Representatives. Pagkatapos po niyan ay, di ba? Pagkatapos po na isubmite, bubusisiin niyan ng House of Representatives ng Senado, tapos BICAM. Pagkatapos niyan, babalik ko sa Malacanang bago pirmahan. So, pag nakita mo, hindi ito ang ipinasang budget, bakit ganito na? Maraming retoke. So kung pinirmahan ho ng Pangulo, parang ang nagiging perception ay sinang-ayunan niya yung mga pagkalikot doon sa budget. Katulad ho ng mga budget insertion. So, dito mo itatahi yung mga aligasyon na merong insertion ng Pangulo. So, ganun ho, talagang napakatindi, di po ba? So, ito, panoorin niyo ho, mga kababayan, itong interview kay dating Secretary Jing Paras, kaugnay ng naging pahayag dito po sa issue po ng ang sinasabi ang Pangulo ang may posible may kinalaman dito po sa kaguluhan sa pagbabudget at yung mga aligasyon laban po kay Pangulo ng dating kongresista parang may mga base ho sa kanyang pagpirma dito po sa GAA. Eto, panoorin po natin si Congressman Jing Paras. Diba? So legally po, ang linagay yung grounds sa petition ninyo would be what? Unang-una, it's a conflict sa ombudsman. Conflict in the sense that under the ombudsman law and the Constitution, there is only one investigative body when it comes to corruption of government officials. So why put another layer? Okay, so it's a duplication It's a duplication. of the That's functions one. of the ombudsman. Why? Because they're spending 41 million. And what are they doing?
They're just recommending. And Ombudsman Remulla, when he was a DOJ secretary, he was always saying that, no, we cannot just file a case. There must be a case build-up. So kung recommendation lang ang ibibigay, marireviewin na naman uli ng ombudsman yan. Because the ICI does not have the wherewithal to come up with a case build-up. They can probably get some facts, some information. But in terms of following the rules of court, kailangan pa rin yan ng may mga alam, di ba? Yeah, because they were only created by an executive order, so they also don't have contempt powers. Parang tingin-tingin lang. Tapos nakita ko pa nga si Magalong, mayroong isang flood control doon, ginaganon-ganon niya. But that was before, nung nandun pa si Magalong. But yesterday was the first time that we saw a live stream of the proceedings before the ICI. What is your assessment based on what we're able to see yesterday? Well, that's good. Good optics. Good optics. Pero why did we question it? First, the president does not have the power to create an office. It's an undue delegation of legislative power. Second, he cannot allocate funds when there is no item in the, and that's even technical malversation. Yung ginagawa niyang pinupondo niya, walang appropriation from Congress. And third, the most important is there's a violation of the Equal Protection Clause. Why? Because if you want to create a body that the purpose is to investigate and find culpability in corrupt officials, it should not be limited to own infrastructure. It shall include Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, National Allegation Administration. Ang daming mga corruption dyan, the NR. So these are the grounds that you raised in your petition? Yes, yes. And ano na po yung status ng petition Well, mo we haven't gotten any response from the Supreme Court. Not even asking the parties, the respondents to comment? Yes, I wonder why. Pero, but if yung prayer niya for injunction, should the Supreme Court grant that, paano naman yung proceedings ng ICI? It would stop the ICI from... Well, they should stop because they're spending people's money. Can you imagine? They're spending 41 million initially. But their work is just mere fact-finding, pero nire-reviewin pa rin ng ombudsman. So, double work. Or the DOJ, for that matter. Well, there are bills in Congress now that seek to strengthen the investigations on corruption in infrastructure projects in general. Do you think that we have sufficient time? Like, how soon can Congress pass these bills to make it more effective? That's good in the sense as addressing the issue of the power of legislation. Congress yan eh. Unlike here, which is an executive fiat. Pero, it will still have to be studied in terms of how it, blend with the ombudsman. So you go back to that. We already if have you're a gonna body that allocate has funds the for power this to investigate. for this office, might as well expand the ombudsman. Or strengthen. Strengthen the ombudsman. Give them more money kasi kulang sila ng mga abogado na nag-iimbestiga. Dapat you strengthen the ombudsman, regardless of who sits there. And I still presume that my good friend, Ombudsman Remulla, may puso yan para sa tao. So you believe po in the independence of Ombudsman Boying Remulla? Well, I hope he will realize it that he's seeking that position. Dapat sana makatao siya at gagawin niya yung trabaho niya. Yun lang ang hinihiling ng taong bayan sa kanya. Well, finally, your name was also in the list of destabilizers that Mon Tulfo released recently. Bakit po nasama pangalan niyo doon? I don't know. I'm active in calling for Marcos' resignation because he is, to me, the mastermind in when Saldi revealed
unang-una, I've been saying all along, how can Marcos not be part of this corruption? Unang-una, look at the budget process. Okay. It's important to know how the General Appropriations Act came about. Unang-una, the NEP. Sinong nagpe-prepare ng NEP? Si Marcos. Diba? Through, of course, through the DBM. And so, alam niya yung figures. Alam niya yung mga programs, projects, and so on. So at the end of the day, you're saying that he has the supervisory authority and also the final signing authority of the budget. I'm sorry to cut you short because we're out of time. But kung lalabas po si Sandro Marcos sa ICI, do you think that the ICI should retain their policy na pag-executive session, hindi i-air, hindi ila-live stream? Or do you think it will help with the credibility? Well, they have already admitted in the Senate when they were asked, "Why? How come you're not showing it to the public?" And they said they will already do. Pero bakit pag ganun, pag ganun? By the way, ito, I have to give this information. I bumped into Babe Singson. Oh, okay. He told me that he has already tendered his resignation, effective December, because hindi niya nagugustuhan yung ICI. That's what he told me. He told me in front of a former congressman. Yan po ang payag ni Congressman Jing Paras at kung saan nagpetisyon din po sila sa Supreme Court at para ipawalang bisa ito pong executive order na lumilikha dito po sa ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. At yun ho, talagang labag daw po ito sa saligang batas at ang tanging ang ombudsman ho ang dapat na manguna dito po sa mga pag-iimbestiga at papanagutin ito pong mga opisyal ng gobyerno. At ayon po sa kanya ay dito ho maliwanag ho na kasi bukod do sa illegal paglulustay din ho kasi 41 million ang inilaang budget dito po sa ICI. Tapos magre-recommenda ho sila. Pagkatapos magrekomenda, i-recommenda lang nila sa ombudsman nakasuhan kung ano mang gawin. Tapos ang ombudsman, iimbestigahan ulit, uulitin ulit ang trabaho. So ang pinakamainam sana, yung 41 million, ibinigay na lang po sa ombudsman para makapag-hire po sila ng mas maraming abogado, di po ba? Para mas maging malawak yung kanilang investigasyon. So yun po ang isa po sa mga punto ni dating Congressman Jing Paras. Okay, so yun lang po mga kababayan. Sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. At sa ating mga nanonood ho ngayon, magbigay na ho kayo ng komentaryo. At ano ho masasabi nyo ho rito, dito sa ating pinag-uusapan. Una, eto nga ho ay wala, lagapak, bagsak ang rating ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa, ang sabi ho ng WR numero, yung pagka-diskontento at kawalan na rin po ng tiwala ng taong bayan dito po sa isinasagawang investigasyon sa sinasabing anomalya. Ito po'y iskandalo sa kasaysayan dito po sa ating bansa, malakihang eskandalo, korupsyon dito po sa ating bansa na kinasasangkutan ng iba't ibang matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Okay, maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.